gumagawa na po si Congressman Duterte o si Pulong files hair follicle drug test. Ito na po yung inaantay natin. Saglit. Tatandaan po ninyo talagang matindi ang pagbibintang nila kay DG Bantag. Yan po talaga ang tinanong natin sa kanya. At tinutulak po natin siya maging senador. And hopefully, tumuloy pa rin si DG Bantag na tumakbo bilang senador. Okay? Pero yan po ay tinutulak natin. Sabi ko, susuportahan ka namin, DG Bantag. Pero ikaw ba ay pabor sa itutulak mo ba itong hair follicle test o itong drug test sa lahat? Kasi we are being unfair dito. Kayo po ba pabor kayo dyan? Kasi mga pulis, ordinaryo empleyado, kayo ba mamasukan, kailangan may drug test. And yet, sila na mga politiko ay di umano ay mga adik. Kaya talaga kailangan na talaga itong drug test nito. At tandaan ninyo yung first salvo namin sa diyan sa sa SMNI. Yan ang tanong ko kay Bantag, yan din ang tanong ko kay Mayor Baste. Itutulak nyo ba itong kung given a chance, itutulak nyo ba itong lahat po ay gawing obligadong maging drug test, magpa-drug test? At salamat naman, ito ngayon ang pag-uusapan natin, ito po ay tinutulak na ni Pulong Duterte. Ay, salamat sa Diyos. Kasi salot po talaga ang droga. Basahin po natin. House Bill number 10744 introduced by Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte is seen as a deterrent to drug users or drug addicts aiming to run for a political position. This is the common view of some Davaoenos interviewed by Sunstar Davao. Magandang balita. Kong Duterte filed the bill, an act mandating elected and appointed officials of public offices, including the President of the Republic of the Philippines, to undergo random drug testing through hair follicle drug test every 6 months and institutionalizing voluntary random drug testing of candidates for electoral posts within 90 days prior to the election day. O maganda yan. Pag elected ka, every 6 months, nagda-drug test ka. Yan. Walang lusot. At hair follicle. Naku! Sana all, suportahan nyo. Ako saludo talaga ako sa Duterte. Ito, sinabi ko to sa SMNI, sinabi ko to sa KOJC. Sabi ko sa kanila, sinabi ko ito sa mga kaibigan kong DDS. Sinabi ko to sa lahat, pasensyahan tayo. Kasi si Coach Oli ayaw talaga ng adik sa Pilipinas. Kaya kahit pula yan, kahit dilaw yan, pero seryoso sa pakikipaglaban sa droga, susuportahan ko. Kahit sino yan. Totoo yan, kahit dilawan pa yan. Yung seryoso hindi yung kunwari kalaban niya droga pero siya mismo adik. Ayoko nung ganun. Gusto ko yung talagang seryoso at merong lehitimong background sa pakikipaglaban sa droga. Kahit sino yan, susuportahan ko. At kaya tuwang-tuwa ako dito. Dito kay Mayor Baste, kay Kong Pulong Duterte. Tapos yung tatakbo, 90 days, magkakaroon din ng hair follicle test. Sabi, random drug testing of candidates of electoral posts within 90 days prior to the election day. Kaya kung ikaw adik, huwag ka nang tumakbo kasi mabubuking na ikaw ay adik. Amending for the purpose Republic Act number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act, which was received by the House of Representatives on Monday, August 12, 2024. Kaya lang ang tanong dito, makakapasa ka. Kaya susuportahan kaya ito ng congressman. Malalaman natin. Kasi kung hindi ito susuportahan ng mga congressman, baka mga addict to mga congressman. Di ba? According to Ray Elesa, 29, hair follicle drug testing is the best drug test for every politician to undergo since for him, the result could not easily be cheated unlike urine drug testing. Ayan.
Nananawagan po kami sa mga barbero ng mga politiko. Pwede nyo bang pakidala ang mga buhok ng mga sa tingin ninyo mga addictus na mga politiko, dalhin ninyo sa akin. Ipapadrug test ko po sila. Maayo kayo ni para sa Pilipinas. Ay, ano na to? This is the best for the Philippines so that there will not be many addicts in the government. So that we will have a clean government and so that there will be no more drug addicts politicians. Tama naman. He said it is unfair lowly workers like him to undergo drug testing just to be hired when it is those working in the government who should be the... Alam mo, kaya nga sabi ko sa inyo, ipokrito itong gobyerno na ito. Pag kayo takot sa drug testing, yung mga security guard, kailangan ng drug test, kayo takot sa drug test. That is plain ipokrito. Diba? Ay, ako nga gusto ko lahat po ng political vlogger magpa-drug test. Kasi hindi po pwedeng addict ka tapos political vlogger ka. Oh, gusto ko yan. Hair follicle. Kasi kung addict ka tapos political vlogger ka, delikado yan. Kakampi ka sa addict. Hindi lang kakampi ka sa addict. Manghihingi ka pa ng pera to sustain yung iyong bisyo. Magmumukha kang pera. Ako, hamon ko yan. Agree ako dyan. Lahat po ng political vlogger. Isama mo na kung Duterte. Lahat ng political vlogger, mandatory. Drug test. Hair follicle test. Payag ako dyan. Duterte also cited a study by Palomar et al. That states hair testing does appear to be particularly efficacious or effective and determinative in detecting and reported recent use of cocaine and or oxycodone. Malalalim na yung mga ano dito. Hence, drug testing should be studied and viewed as a prerequisite or a requirement to make sure that they are healthy, especially mentally. If our elected leaders are drug users, we could expect an unhealthy nation. Ayan. So itulak mo yan. Ay, suportahan po natin ito si Pulong Duterte ha. Ako gusto ko po itong ginagawa ni Pulong Duterte dahil matapos na ito. Ako naman talagang hinahamon ko na. Marcos, President Marcos, I think it's about time. Makinig ka sa taong bayan. Marcos, makinig ka. Itinutulak na po itong hair follicle test. Kung kayo po ay hindi guilty, sabihin mo sa mga congressman, suportahan itong bill na ito. Ipasa po ito. At the same time, mas maganda, magpa-drug test ka na rin para matapos na yung issue. Kasi balita ko, mas marami pang lalabas na kati. Kung kayo ay inosente. Hindi po tayo nagiging panatiko rito ha. Actually, kumakampi pa nga ako sa iyo, Marcos. Di ba? Kinakampihan pa kita. Para patunayan mo ang iyong sarili na ikaw ay hindi addict. Magpa-drug test ka na. Di ba? Kampi ako sa iyo. Di ba? Sabi nyo nga, sober kayo, hindi kayo addict. Pa-drug test ka na. Kasi Marcos, kung hindi ka magpapadrug test, I think it's about time mag-resign ka. So, kesa itinutulak ko, kumakampi pa nga ako sa iyo kesa itinutulak ko na ikaw ay hindi mag-resign lang basta-basta, I'm giving you a chance. Patunayan ng sarili mo, sa tamang pamaraan, tayo po ay nagiging patas lang para mabigyan ka ng pagkakataon na ipakita mo ay ikaw ay inosente. Di ba? Ipakita mo. Pa-drug test ka na. Simple lang, di ba? Patas naman si Coach Oli parati, di ba? Oh, hindi ako pa-resign ng pa-resign lang. Otherwise, dapat ka na talaga mag-resign.
Pero we're giving you a chance. Ako as far as I'm concerned, I'm giving you a chance. 'Di ba? Magpa-drug test ka para mapakita mo yung innocence mo kung ikaw talaga nga ay hindi gumagamit. Oh, 'di ba? Or mag-resign ka na lang talaga para hindi ka mapahiya kung ikaw ay gumagamit at ayaw mong magpa-drug test. But then again, I'm being fair. Yan naman si Coach Solly, eh, 'di ba?